Sa pagkamatay ng pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei at mahigit 4 na po sa mga matataas na opisyal ng bansa, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili, paano ito isinagawa ng US at Israel? Paano natiktikan ng CIA at Mossad ang kanyang eksaktong lokasyon upang sa eksaktong oras at pagkakataon ay mailaglag nila ang mga bomba na tumapo sa kanyang buhay? Ano ang stratehiya at teknolohiya na kanilang ginamit upang sa unang araw pa lang ay nalagas na agad ang napakaraming opisyal ng Iran, lalo na ang pinakamataas nito at pinakamamahal na Ayatollah? At may usap-usapan ngayon sa internet na gumamit pa umano ng AI ang US upang ito ay maisagawa. Gaano ito katotoo? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ayon sa mga ulat, nagsimula ang lahat bandang alas 8 ng umaga, February 28, 2026, araw ng Sabado, nang may na-detect na kakaibang galaw sa isang gusali sa puso ng kabisera ng Iran. Isang mataas na antas ng pagpupulong umano ang gaganapin, isang lihim na summit na dinaluhan ng matataas na opisyal ng militar, seguridad at gobyerno, at higit sa lahat, darating sa nasabing pulong si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi ito basta ordinaryong surveillance. Sa loob ng maraming buwan bago ang araw na yon, tahimik umanong nagsagawa ang CIA at Mossad ng malalim na cyber at signal intelligence operations. Gumamit sila ng mga low-orbit surveillance satellites na kayang sumagap ng encrypted communications, galaw ng sasakyan at maging pattern ng seguridad sa paligid ng compound. Bawat tawag, bawat digital signal, bawat kilos ng convoy, unti-unting binuo ang kabuoang larawan. Ang gusaling tinutukoy ay matatagpuan sa Pasture Street, isang lugar na mahigpit ang seguridad at napapalibutan ng urban infrastructure. Sa unang tingin, mukha lamang itong karaniwang opisyal na gusali. May solar panels pa sa bubong at tila pang karaniwang residential complex. Ngunit sa ilalim nito, ayon sa nakalap na intelligence ng US at Israel, ay may malalim na basement na konektado sa mga lagusan o tunnel na maaaring magsilbing emergency escape routes. Ang sinasabing breakthrough ay nang matukoy ng American intelligence ang tinatawag nilang window of vulnerability. Sa araw na yon, maraming matataas na opisyal ang sabay-sabay na pupunta sa compound para sa isang umagang pulong. Sa ganitong pagkakataon, hindi lamang iisang target ang posibleng maabot, kundi ang buong operational leadership. Ngunit hindi ganoon kadali ang magsagawa ng anumang operasyon sa Tehran. Ang lungsod ay protektado ng makabagong air defense systems, kabilang ang locally made na Bavar missile systems at modernong Russian at Chinese-made radar at defense network na nakakalat sa paligid ng Tehran. Bago pa man maisagawa ang pangunahing strike, kinakailangan munang pahinain o bulagin ang depensa sa himpapawid. Dito umano pumasok ang unang yugto ng operasyon, ang pag-neutralize sa anti-air defenses. Sa pamamagitan ng coordinated cyber interference, electronic warfare at long-range precision strikes, sinikap na pahinain ang kakayahan ng Iran na makadetect at makapagresponde agad. Kapag nabutas ang defensive umbrella, saka lamang maaaring pumasok ang mas malaking puwersa ng US at Israel sa himpapawid. Ayon sa mga ulat, ang planong ito ay hindi lamang gawa ng isang bansa. Isa itong pinagsanib na operasyon, isang bihirang halimbawa ng malalim na intelligence cooperation sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Sa loob lamang ng maraming buwan, ginamit umano ang kombinasyon ng satellite imagery, human assets sa loob mismo ng rehimen at intercept ng encrypted communications upang masubaybayan ang galaw, schedule at security protocol ng target. Bawat detalye ay mahalaga. Anong oras lumalabas ang Ayatollah at kanyang mga opisyal? Anong ruta ang dinadaanan ng convoy? Saan ang pinakamalalim na bunker? At kailan mas mababaw ang kanyang lokasyon? Sa mundo ng high-level intelligence, hindi sapat ang lakas militar. Mas mahalaga ang tiyempo at impormasyon. Sa huli, ang sinasabing kahinaan ay hindi ang kapal ng konkretong pader, kundi ang schedule, isang umagang pagpupulong, isang pagkakataong magsasama-sama ang maraming leader at doon umano nagsimulang gumulong ang isa sa pinakapinag-uusapang operasyong militar sa modernong panahon. Matapos mabuksan ang himpapawid at mapahina ang depensa, sinasabing nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi ng operasyon, ang aktwal na aerial assault. Hindi ito simpleng pag-atake ng iilang eroplano. Ayon sa mga ulat,
Halos 200 Israeli fighter jets ang sabay-sabay na lumipad sa isang mahabang ruta na suportado ng mga refueling aircraft o flying oil tankers upang makatawid sa malalayong distansya nang hindi kinakailangang lumapag. Bandang 9:30 ng umaga, na-bypass ng isang squadron ng F-35 Adir ng Israel ang outer layer of defense ng Iran nang walang nilaglag na bomba. Hindi mo na sila pwedeng umatake sa sandaling ito upang hindi maging sanhi ng alarma ang kanilang pagdating. Ginamit ng mga F-35 ang kanilang stealth capability upang tahimik na makapasok sa kabisera ng bansa. Ang squadron na ito ang unang maghahatid ng payload sa central compound na naroon ng Ayatollah. Habang nangyayari ito, nakahanda lang ang ibang eroplano sa labas ng border ng Iran para sa hudyat ng sabayang pag-atake, habang ang mga barko ng US at mga submarino nito ay naghahanda na rin para sa isang coordinated attack sa buong Iran. Eksaktong 10:00 nang nilaglag ng mga F-35 ang unang bunker-busting bombs patungo sa compound ng Ayatollah, at dito sa unang bahagi pa lang ng airstrike ay nasa pool na umano agad si Ayatollah at hindi pa mabilang ng mga opisyal na mga oras na yon. At ito rin ang naging hudyat ng simultaneous coordinated attacks mula sa ere at dagat ay sinagawa ng Israel at US. Dumating ang unang wave ng Tomahawk missiles na target ang early warning radar at air defenses sa buong Iran. Matatandaang nakaposisyon na sa paligid ng Iran ang dalawang malalaking aircraft carriers at mahigit 20 missile-guided destroyers kasama ang hindi diniklarang bilang ng nuclear submarines na kayang magpakawala ng daan-daang Tomahawk cruise missile sa loob ng maiksing sandali. Isa umano ito sa pinakamalaking coordinated air operation sa kasaysayan ng Israeli Air Force, habang ang pangunahing target ay ang central compound sa Iran. Ang kabuoang operasyon ay dinisenyo bilang isang malawak at sabayang kampanya sa loob ng Iranian airspace. Ibig sabihin, habang may espesyal na squadron na naka-assign sa mismong compound, ang iba pang eroplano ay sabay-sabay ding umatake sa daang-daang strategic military targets upang malito at maparalisa ang depensa. Ang pinakasentro ng strike ay ang opisyal na tirahan at opisina sa loob ng compound. Isang gusaling may underground structure na pinaniniwala ang may reinforced concrete bunkers. Dahil hindi sapat ang ordinaryong bomba laban sa ganitong klaseng target, gumamit umano ng US at Israel ng tinatawag na bunker buster munitions. Ang bunker buster ay espesyal na idinisenyo para tumagos muna bago sumabog. Sa unahan nito ay may guidance system, maaaring laser guided o GPS guided na nagsisiguro ng eksaktong tama sa target. Sa gitnang bahagi ay ang mabigat na warhead na may daan-daang libra ng high explosive material. Sa likod naman ay may adjustable fins na kumokontrol sa direksyon habang bumabagsak. Ang kakaiba sa ganitong klase ng bomba ay ang delayed fuse. Hindi ito agad sumasabog sa unang tama. Sa halip, tinatamaan muna nito ang bubong lupa o reinforced concrete. At dahil sa bigat at tigas ng casing na gawa pa sa artillery barrel steel, kaya nitong bumaon ng ilang metro sa ilalim bago tuluyang sumabog. Sa ganitong paraan, ang mismong underground chamber ang guguho mula sa loob. Ayon sa mga nag-leak na ulat, humigit kumulang 30 mabibigat na bunker busters ang direktang ibinagsak sa compound ni Khamenei upang matyak ang total structure failure. Hindi lamang isang eksaktong tama ang layunin, kundi ang pagtsak na tuluyang babagsak ang buong underground facility. Kasabay nito, daan-daang iba pang munitions ang ibinagsak sa mahigit 500 military targets sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin naman itong sirain ang ballistic missile silos, command centers at natitirang air defense installations. Sa kabuuan, sinasabing umabot sa libu-libong targets ang tinamaan sa loob ng isang araw ayon sa isang military source. May mga ulat din na gumamit ang US ng Tomahawk cruise missiles upang wasakin ang natitirang anti-air systems. Habang ang Israeli jets naman ang tumutok sa iba pang mga opisyal ng militar na wala sa naturang compound at nasa kanilang mga opisina at mga tahanan. Ang precision at sabayang pag-atake ang sinasabing naging susi upang hindi makapag-organisa agad ng counter-response ang Iranian forces. Sa teknikal na aspeto, ang ilan sa mga ginamit na armas ay may habang halos 5 metro at may diameter na may 37 centimeters. Dahil mas makitid ang katawan, mas kaunti ang materyales na kailangang itulak habang bumabaon, kaya mas malalim ang penetration. Minsan ay umaabot pa umano sa halos 100 meters sa malambot na lupa.
simula. Ang kombinasyon ng tamang oras, tamang target at tamang uri ng armas ang nagbigay ng makapaminsalang epekto sa loob ng compound. Isang sabayang pagyanig ang naramdaman sa ilalim ng lupa habang ang reinforced concrete ay bumigay at ang buong struktura ay gumuho. Ngunit sa kabila ng teknolohiyang ginamit at lawak ng operasyon, may isa pang mahalagang detalye kung bakit naging epektibo ang strike, isang pagkakamali sa mismong panig ng Iran. Ayon sa mga eksperto, malamang ay naging kampante ang Iran na walang balak na targetin ng US at Israel si Ayatollah dahil hindi nila ito ginawa noong June 2025 sa huling pambobomba ng US at Israel na halos nuclear facilities lamang at military facilities ang tinamaan. Matatandaang inilikas pa nila noon ang Ayatollah sa isang masikreto at malalim na bunker sa kabundukan ng Iran upang ilayo sa panganib. Kaya isang malaking katanungan kung bakit hindi nila ito ginawa. Bagamat may bunker ang naturang compound, hindi umano ito kasing lalim ng mga bunker na madalas pinagtataguan ng Ayatollah sa oras na may paparating na pag-atake. Ayon pa sa isang insider mula sa US military, ang orihinal na schedule ng operasyon ay sa gabi pa sana ng February 28, ngunit dahil sa pambihirang pagkakataong nakita nila dahil sa pagpupulong ng Ayatollah at mga opisyal nito sa kanyang compound, ay agad ikinasa ang operasyon noong umaga ng Sabado. Habang abala ang mga eroplano sa himpapawid at ang mga munition ay bumabagsak sa kanilang mga target, may isa pang tahimik ngunit napakalaking bahagi ng operasyong ito, ang paggamit ng artificial intelligence upang pabilisin at pag-isahin ng buong sistema ng pagdidesisyon. Sa modernong digmaan, hindi lamang lakas ng armas ang mahalaga, mas kritikal ang bilis ng impormasyon. At dito umano ginamit ang AI system na may pangalang Claude na dinivelop ng kumpanyang Anthropic bilang bahagi ng mas malawak na intelligence at defense workflow. Hindi direktang pumipindot ng bomba ang AI na ito. Sa halip, ginamit ito bilang isang advanced decision support engine. Sa loob ng maraming buwan bago ang operasyon, napakaraming datos ang nakolekta. Satellite imagery, signal intercepts, encrypted communication summaries, galaw ng convoy, radar activity, logistics pattern, pati historical military behavior. Ang problemang kinakaharap ng mga intelligence analyst ay hindi ang kakulangan ng impormasyon, kundi ang sobrang dami nito. Dito pumasok ang AI. Ang Claude ay may kakayahang magbasa, magbuod at mag-ugnay ng napakalaking volume ng text at structured data sa napakaikling oras. Kaya nitong tukuyin ang pattern sa loob ng magkakahiwalay na report. Halimbawa, kung may pagbabago sa schedule ng isang opisyal, kasabay ng paglipat ng security detail at pag-activate ng particular na radar system, ang mga ganitong maliliit na detalye kapag pinagsama ay maaaring magpahiwatig ng isang high-value event. Sa halip na mano-manong pag-aralan ng daan-daang analyst ang libu-libong pahina ng ulat, ginamit ang AI upang gumawa ng real-time synthesis. Ipinapakita nito kung aling target ang may pinakamataas na probability, aling depensa ang dapat unahin, at aling oras ang may pinakamababang risk ng interception. Ang tinatawag na kill chain mula detection, validation, authorization hanggang execution ay mas napabilis. May mga ulat na noong una ay nagkaroon ng pag-aatubili mula sa kumpanyang gumawa nito, ang Anthropic, kung paano gagamitin ang kanilang AI sa defense sector. Sa katunayan ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Anthropic at US defense leadership tungkol sa kung hanggang saan pwedeng gamitin ang Claude. Sa mga ulat, nag-ugat ang away dahil sa pagtutol ng Anthropic na gamitin ang kanilang AI para sa domestic mass surveillance at sa autonomous weapons na pwedeng pumatay ng walang makabuluhang human control. Kilala ang kumpanya sa paglalagay ng malinaw na limitasyon laban sa autonomous lethal use, ngunit sa kontekstong ito, ang AI ay hindi ginamit bilang independent decision maker. Sa halip, nagsilbi itong intelligence accelerator, isang tool na nagbibigay ng rekomendasyon habang ang huling desisyon ay nananatiling sa tao. Sa mismong araw ng operasyon, sinasabing ginamit ang AI upang pagsabay-sabayin ang daan-daang galaw, habang ang ilang strike packages ay naka-assign sa air defense suppression. Ang iba ay nakafocus sa leadership targets, missile silos at command nodes. Kailangang eksakto ang timing. Kung mauuna ang isang strike at hindi pa neutralized ang radar sa kabilang rehiyon, maaaring makapagsagawa ng counter-response ang kalaban. Sa pamamagitan ng AI-assisted modeling,
Nasuri ang iba't ibang senaryo sa loob lamang ng ilang minuto. Ano ang mangyayari kung madelay ang 5 minuto ang isang squadron o kung may radar na hindi tuluyang ma-disable. Dahil sa Claude, nakakagawa ng mabilis na recalibration ang command centers batay sa simulation outputs. Ang isa pang mahalagang gamit ng AI na ito ay ang damage assessment. Pagkatapos ng bawat wave ng strike, mabilis na ina-analyze ang satellite images at battle reports upang matukoy kung alin ang ganap nang na-neutralize at alin ang nangangailangan pa ng follow-up. Sa tradisyonal na sistema, maaaring abutin ito ng maraming oras o araw. Ngunit sa AI-assisted workflow, ang assessment ay halos real-time. Sa kabuuan, ang paggamit ng Claude at iba pang AI systems ay hindi tungkol sa pagpapaliit sa tao, kundi sa pagpapabilis sa kanya. Pinagsama nito ang cyber intelligence, satellite data, field reports at operational planning sa iisang coherent na larawan. Ang resulta, isang operasyong sabay-sabay, mabilis at halos walang puwang para sa kalaban na makabawi. Sa modernong digmaan, ang tunay na kalamangan ay hindi lamang kung sino ang may pinakamalakas na bomba, kundi kung sino ang may pinakamabilis at pinakatumpak na impormasyon. At sa operasyong ito, malinaw na ang AI ang naging tahimik ngunit napakalakas na multiplier ng lakas militar. Sa loob lamang ng isang araw, ang operasyon ay hindi lamang tumutok sa isang gusali o isang target. Ibig sabihin, sa halip na dahan-dahang pahinain ng kalaban, tinarget ang mismong strukturang namumuno at nag-uutos sa operasyon. At sa kaso ng Iran, ito ay walang iba kundi si Ayatollah Khamenei at ang mga matataas na opisyal ng militar. Kapag naputol ang ulo ng command structure, nagkakaroon ng kalituhan, delay sa utos at kawalan ng koordinasyon sa mga unit sa lupa, himpapawid at sa dagat. Sa mga unang oras matapos ang strike, nagkaroon ng malawakang blackout ng komunikasyon sa ilang rehiyon. Ang ilang radar installations ay tuluyang hindi na muling naka-online. May mga ballistic missile sites na nasira bago pa man makapaglungsad. Dahil sabay-sabay ang pag-atake sa iba't ibang rehiyon, nahirapan ang depensa na tukuyin kung saan uunahin ang pagtugon. Bukod sa pisikal na pinsala, malaki rin ang psychological impact. Ang mensaheng ipinadala ng operasyon ay malinaw na kahit gaano kalalim o ka-fortified ang isang target, may paraan upang maabot ito kung sapat ang intelligence at koordinasyon. Ang ganitong klaseng operasyon ay nagbabago ng regional power balance dahil ipinapakita nito ang kakayahang magsagawa ng long-range, high-precision strike ng may sabayang cyber at electronic warfare support. Ngunit hindi rin ito walang kapalit. May mga ulat ng collateral damage at mga inosenteng sibilyang naapektuhan sa ilang lugar na tinamaan ng malawakang bombardment. Ang ganitong operasyon, gaano man kaprecise sa papel, ay may kasamang panganib lalo na sa urban environment. Ito ang madalas na kritisismo sa malalaking air campaigns, ang manipis na linya sa pagitan ng military target at civilian infrastructure. Ang mas malalim na implikasyon nito ay ang bagong yugto ng digmaan kung saan pinagsasama-sama ang tradisyonal na air power at artificial intelligence. Isa itong demonstrasyon kung paano nagbabago ang modernong warfare. At habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, malinaw na ang ganitong klaseng operasyon ay mag-iiwan ng pamatagalang epekto sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan at sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.